Binata man yun. Ako, utro na itong PSG patay. Siyempre, pagka ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday, siguro, may sabi sa kanya, so, who is spicier? You or Inday? ano? Sinong mas isog sa inyo? Ikaw o si Inday? Yun ako, isog, yung naman movement ang isog. Maisog yun. Ako retired na ako, sabi ko, wala na ako. So si Inday, Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan kilala ko. Kaya yan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. so ano ang magiging logical conclusion with everything that is happening now? Is BBM going to suffer the same fate as his father? I do not, that it remains to be seen. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are being posed by... Nag-a-answer nga ng question sila yung quad man hanggang sira. Yung how did Yes, pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan COA would be asking additional documents. Hindi sila magkandara pa, maghanap kasi nandyan na lahat. Iniimbestiga na nga Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi yan trabaho ng... May mga nag-comment ako sa social media na mag-full power nilang daw po. wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong, sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema, ang isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si ano? Alam mo naman yan, hindi namin kaya yan. Sino naman? Gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong ano dyan. Ang tingin ko, ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga, na hindi sa gobyerno, contribution natin yan, kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran.
Yun ang ano doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano. And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Ako pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President, if you see that it is really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mo, minalverse nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala mang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Nakita ko sa TV kasi. Pera natin. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez. Ang awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SESS kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yang sa sundalo pati yung retirement nila patayan.
given all these predicaments that you have the legal basis on the issue in mind. O kaya, mayroon Are ng... there legal remedies in your mind? Meron na. Lahat ito, the example, yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer it from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may jagol mo yung ayuda.